May mag-asawang balikbayan akong client ngayong araw. Ilang dekada rin sila na nagtrabaho sa ibang bansa pero ngayon na magre-retire na sila, gusto nila dito na sila mag for good sa Pilipinas. Nasa ibang bansa pa nga sila ma'am, kinokontak na nila ako. Sabi kasi nila, pag uwi nila dito sa Pilipinas, kakailanganin nila ng sasakyan. At ako yung gusto nila mag-check ng sasakyan na bibilhin nila. Alam nyo ba guys, pangalawang sasakyan na to na pina-check nila sa akin. Yung unang sasakyan kasi na pina-check nila sa akin nung isang araw, sablay mga boss. Tingin ko, napanood nyo na nga ang video na yun eh. Sa mga hindi nakapanood, eto, konting pasilip ko muna sa inyo. Sa transmission kasi sir may drive mode, mayroong manual mode. Pero pag nilagay natin sa manual mode sir, dapat nakalabas dito kung anong gear ka, 1 or 2. Pero wala po oh. Okay. Nasa manual mode tayo oh. Bago ko simulan ng pag-check at pag-i-scan, naisipan kong paandarin muna yung makina at napansin ko umiilaw yung kanyang airbag. Pre, parte ng checking natin yung condition ng car at dito bumungad sa akin, merong agad isang wire na naliligaw rito. Halatang na bago na yung kanyang wiring. Nung tinrace ko, papunta ang wire na yan dun sa compressor. Ayan mga boss, iilan lang yan sa mga nakita kong problema dun sa unang videos na pina-check nila sa akin at laking pasasalamat ni sir kasi kung di ko daw na-check yung sasakyan na yan, malamang nabili na nila. Kaya nung nakahanap sila ulit ng sasakyan na ipapacheck sa akin, hindi sila nagdalawang isip na kunin ulit yung serbisyo ko. Balik na tayo dito sa sasakyan na gusto nilang bilhin. Actually, wala akong nakitang malaking issue itong sasakyan na to. Yes, meron siya mga repainted parts, pero okay lang yon kasi dineclare naman din ni seller. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga bossing. Regardless kung ano yung issue ng sasakyan ninyo. May mga buyer na willing bilhin ang sasakyan ninyo basta sinabi ninyo ang honest issues. And syempre, tama yung presyo. Dumaan din naman ang sasakyan na to sa thorough inspection ko. Iniscan, ginamitan ng paint tester, ginamitan ng battery tester. Regardless kung anong issue ang makita ko, sinasabi ko sa mismong client ko. Pero ang sabi niya sa akin, Fred, hindi mahalaga sa akin ang cosmetics ng sasakyan. Ang pinaka-importante sa akin, makina, transmission at wala siyang major issue. Ang gusto ko, yung maayos yung kondisyon ng sasakyan. Yun naman din yung target natin, kaya sinigurado ko rin dito na walang sign na bangga ang sasakyan na to. In-inspect ko rin maigi kung meron bang signs ng sobrang pangangalawang ang sasakyan na to. Pero wala naman. Natapos ang scanning ko na walang error code na lumabas sa sasakyan na to. Pasado siya. Hindi kagaya ng unang videos na pina-check nila sa akin na sa sobrang dami ng error code, ang haba ng na-print. Akala mo, listahan ng utang eh. Ito gaya nito sir, from park to reverse. Wala kayong naramdaman na shift shock. Wala. Yung kumaldag ng konti. Reverse to neutral, may konti pero that's normal. Oo. Neutral to drive yung sana wala. Wala. May naramdaman kayo sir? Wala. Wala di ba? Neutral to drive. Okay. Wala di ba? Wala. Drive, yan yung sinasabi ko sir. Shift indicator. Lumitaw. Lumabas yung manual. Yes. Unlike kahapon sir, from Wala. drive to manual, Nothing. nasa drive pa rin. So wala talaga siyang ano. Okay sir, so dito pa lang, medyo, sabi ko nga sa inyo sir, kung papasa to sa test drive, goods na to. Okay. So, okay. Ugali ko na nga rin palang silipin yung ilalim ng kanyang glove pack. Sinisilip ko kasi kung meron bang sign na nabaha ang sasakyan na to. Pero tignan nyo, yes marumi. Common yan mga boss. Pero importante lang, wala kayong makikita na sign ng putik at yung napakatinding kalawang. Tapos na kami mag-test drive dito at nakapasya sa akin. Sabi rin ng client ko, kukunin nila. Lasting na lang is makikipagtawaran sila sa presyo. Pagdating sa bagay na yun mga bossing, hindi na ako nakikialam ha. Kapag may nakikita akong issues, sinasabi ko lang kung magkano yung possible na gastos at yung mga gagawin. Pero pagdating sa presyo, hindi po ako makikialam dyan. Chinek ko na rin pala yung kanyang CASA records, although syempre hindi na kompleto yung kanyang PMS. Sinilip ko na rin yung kanyang mga documents. Kompleto naman sa ORCR, pero nalaman ko na naka-encumbered pala yung documents niya. Ang sabi ko sa client, Sir, madali lang naman ang transfer of ownership pero may isang bagay na magpapahirap sa inyo rito, yung RD o yung Registry of Deeds. Kasi yung RD kung saan nirehistro yung kanyang utang, sa Laguna pa, taga Pampanga pa yung client ko. Yung cancellation of mortgage kasi, hindi pwedeng iproseso yan sa kahit na anong RD offices. Kailangan kung saan naka-file yung kanyang utang. Since sa Laguna siya naka-file, doon pa sila pupunta. Kaya payo ko sa mga buy and sell natin dyan, kapag may issue po ang sasakyan ninyo, sabihin nyo ng maayos at iayon natin ang presyo. Tignan nyo yung buyer ko rito. May mga minor problems na nakita, di ba? Pero dahil dineclare ng seller, okay lang sa kanya. Ang importante naman talaga dyan, maayos yung kondisyon ng sasakyan na binebenta ninyo.